Malaking usapin ngayon sa Pilipinas ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa China. Ang summit ng mga pinuno ng Pilipinas at China ay tampok sa isang live na programa sa telebisyon sa Pilipinas. Sa gitna nito, isang professor na Filipino, eksperto sa pandaigdigang politika, ang nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag. Ito ang sandali kung saan ang Pilipinas ay nagpapakita ng pagpapasakop sa China. Ang nangyari ay kabaligtaran sa inaasahan ng lahat at nagdulot ito ng malaking pagkakagulo sa gabi ng Pilipino. Ang apat na bagay na napanalunan ng Pilipinas mula sa China at ang tunay na halaga ng Pilipinas na pilit itinatago ng China. Ang nakakagulat na katotohanan ay isisiwalat ngayon. Ang China ay ganap na nalupig ng Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kwento ng Pilipinas na hindi alam ng mga Filipino mismo ay magsisimula ngayon. Bago tayo magsimula, pindutin niyo po ang like at subscribe. Malaking tulong po ito sa amin sa ating bansa channel. Professor, sa huli, tinalikuran tayo ng Pilipinas, hindi ba? Ito ang unang binitiwang salita ng host pagkatapos magsimula ang live broadcast. Ang hangin sa studio ay biglang lumamig. Ang galit sa kanyang mga mata ay lumaganap sa buong screen. Ako ay inimbitahan sa isang programa sa pagtalakay sa mga kasalukuyang isyu bilang isang espesyalista sa pandaigdigang politika. Sa totoo lang, natatakot akong humarap sa ganitong sitwasyon. Ang bawat news channel sa Pilipinas ay iisa lang ang tinatalakay. Ang pagbisita ng Pangulo sa China at ang kontrobersyal na pahayag nito. Tumingin ng diretso ang host sa kamera. Tila may matinding galit sa kanyang boses. Profesor, sisimulan ko ang programa ngayon sa isang napakabigat na katanungan. Nagbigay ng nakakagulat na pahayag ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang panayam sa isang Chinese media. Malinaw niyang binanggit ang pagrespeto sa isang prioridad sa pagkakasundo sa West Philippine Sea. Sa pagkakaalam natin, hindi ba ang Pilipinas ay isang tradisyonal na kaalyado ng Amerika? Sa huli, nagpasakop na ba ang Pilipinas sa presyon ng China? Tumitig sa akin ang host. Sandali akong nag-isip. Alam kong darating ang tanong na ito. Ang lahat ng programa sa balita sa Pilipinas ay tinatalakay ang isyu. At punong-puno ng galit ang social media patungkol sa Pilipinas. Alam ko na ang pahayag na iyon ay nagdudulot ng malaking kontrobersiya ngayon. Ngunit manahimik muna tayo at isa-isahin ang mga bagay-bagay. Ang mahalaga ay ang tunay na layunin ng Pilipinas. Kapag nagpadala tayo sa emosyon, maliligaw tayo sa katotohanan. Ngunit pinutol ako ng host at lalo pang itinaas ang boses. Namumula ang kanyang mukha. Hindi ito simpleng kontrobersiya, Professor. Dapat itong ituring bilang opisyal na pahayag sa patakarang panlabas. Ang Pilipinas ay malinaw na sinasabing may sariling prioridad sa WPS, habang ang Amerika ay palaging iginagalang tayo bilang isang bansa na may sariling soberanya. Ngunit ang Pilipinas, sinenyasan ba tayo nito na tatalikuran na ang 2016 arbitral ruling? Kinuha niya ang mga dokumento sa mesa. Matagal na tayong binaliwala ng Pilipinas sa usaping diplomatiko, hindi man lang tayo kinampihan ng buo. Matiyagang naghintay ang taong bayan dahil pareho tayong bansang demokratiko at kaalyado ng Amerika. Ngunit ngayon, ito ay isang lantad na deklarasyon ng pagkampanya sa panig ng China. Sa tingin ko, ito na ang oras para magbago talaga ang sitwasyon. Dahan-dahan akong umiling. Ramdam ko ang tindi ng damdamin ng publiko, ngunit kailangan kong magbigay ng tumpak na paliwanag. Alam ko na ang mga Filipino at media ay tinatanggap ang pahayag na ito, hindi lang bilang isang diplomatikong ekspresyon, kundi bilang isang hatol na kamatayan. Pero gusto kong ulitin, ang pahayag na ito ay hindi naghuhula ng aktual na kilos ng Pilipinas sa hinaharap. Ito ang susi. Ang diplomatikong salita at tunay na patakaran ay hindi pareho. Nakinig ng tahimik ang host, ngunit nagpatuloy ako. At sa katunayan, ang pagbisita ng Pangulo sa China ay dapat nating ituring na isang biyaya para sa atin. Nanlaki ang mata ng host at nagulat siya. Tiningnan niya ako na tila hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sandali, Profesor. Sa totoo lang hindi ko maintindihan. Ang pagbisita ng Pangulo sa Beijing at ang summit kay President Xi Jinping ay malinaw na senyales ng ganap na pagbaliwala sa WPS at pakikipagsabuatan sa China, hindi ba? Ngumiti ako ng bahagya. Ganoon ba talaga ang ibig sabihin? Sa tingin ko, kabaliktaran ang nangyari. Naguluhan ng host. Kinumpara niya ang mga dokumento sa mesa at muling sumalakay sa akin ng may pagkamuhi. Professor, maging tapat tayo. Ang Pilipinas ay hindi Amerika. At hindi rin ito isang espesyal na bansa. Sa huli, isa lang itong bansa na hindi mabubuhay nang walang Chinese market. Hindi ba't inihayag ng pagbisitang ito ang tunay nilang kulay? Isang bansa na umaasa sa China sa ekonomiya ay sa huli
ay nagpasakop din sa politika. Hindi ba iyon ang kwento? Umiling ako, halos matawa. Masyadong malinaw na ang host ay nakikita pa rin ang Pilipinas sa imahe ng 1980s. Hindi lang siya ang may problema. Ang publiko ay hindi tumpak na nakikita ang pagbabago ng mga kalapik bansa. Ang tanong mismo ay batay sa pag-aakala na ang Pilipinas ay ang Pilipinas noong ilang dekada na ang nakalipas. Mali ba ako? Hindi. Bago pa man ang tama o mali, kailangan nating suriin ng walang emosyon ang kasalukuyang posisyon at kapangyarihan ng ating kalapit bansa. Ang Pilipinas ay isang bansa na may kabuuang pambansang kapangyarihan na nasa global top 30 ngayon. Ang kapangyarihang militar nito ay nasa top 20 at ang ekonomiya ay patuloy na nasa top tier sa ASEAN. Ang GDP per capita nito ay tumataas at ang populasyon ay lampas sa 110 milyong katao. Binigyan ko ng diin ang aking boses. At mas mahalaga, ang istruktura ng industriya. Ang dependency ng Pilipinas sa pag-export sa China ay patuloy na bumababa mula pa noong 2018. Sa kabilang banda, ang pag-export sa Amerika, Europa at Timog Silangang Asya ay lumalaki ng malaki. Ang Pilipinas ay nagsimula ng lumayo sa pagiging China-dependent. Sinubukan ng host na magbigay ng kontra-argumento, ngunit lalo ko pang pinatatag ang aking salita. Ang pagbisita ba ng Pilipinas sa China ay para puriin ang China? Hinding-hindi. Kumikilos ang Pilipinas para lamang sa sarili nitong interes sa pamamagitan ng malamig na kalkulasyon, hindi emosyon. Alalahanin ng summit kay Pangulong Trump. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nagbigay ng isang Golden Crown bilang regalo at kapalit nito, nakuha niya ang pahintulot na bumuo ng mga nuclear submarines o katumbas na mataas na teknolohiya sa depensa. Ito ang diplomasiya ng Pilipinas. Naging matigas ang mukha ng host. Tila ayaw niyang marinig ang katotohanan. Ang ating bansa ay hindi man lang makatapos ng tariff negotiations sa Amerika. Kahit nag-alok tayo ng bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan. Samantala, tinapos ng Pilipinas ang lahat ng negosasyon sa pamamagitan lamang ng isang mas maliit na pangako ng pamumuhunan. Paano nila nagawa iyon? Nagpahinga ako sandali para bigyan ng oras sa mga manonood na mag-isip. Dahil ang Pilipinas ay may negotiating chip na ilalabas sa mesa. Meron silang bagay na talagang kailangan ng Amerika. Isang kalakasan na iba sa atin. Kaya't kinailangan ng Amerika na tanggapin ang kahilingan ng Pilipinas. Ang ganoong bansa ay hindi kailanman kikilos ng walang sarili nitong interes. Muling sinubukan ng host na magbigay ng kontra-argumento. Profesor, gayon pa man, ang pahayag na isang prioridad sa pagkakasundo ay, Host, sandali lang. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang talagang kawili-wiling coincidence. Binuksan ko ang aking mga dokumento at sinimulan kong isa-isahin ang mga petsa. Ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa China ay nakatakda sa Enero 4. Ito ay 2 buwan pagkatapos ng APEC Summit sa Pilipinas noong Nobyembre. Ang buong mundo ay naghihintay na makita kung paano mabilis na nagpapabuti ang ugnayan ng Pilipinas at China. Nag-aalala ang Amerika. Nagbabantay ang iba pang ASEAN at nag-aalala ang publiko. Ngunit isang nakakagulat na coincidence ang nangyari. Ibinaling ko ang boses ko para maging mas dramatiko. Araw mismo bago ang pagbisita, noong Enero 3, inihayag ng Administrasyong Trump ang pag-aresto kay Pangulong Maduro ng Venezuela. Pumasok ang mga tropa ng Amerika at ang kaalyadong militar sa Caracas mula sa Caribbean at hinuli ang kasalukuyang Pangulo. Nagulat ang mundo. Ipinakita ng Amerika na may kapangyarihan itong iba ang leader ng bansa anumang oras na gusto nila. Tumahimik ang studio. Ang balitang iyon ang sentro ng atensyon sa buong mundo. CNN, BBC, Al Jazeera, lahat ay balita tungkol sa pag-aresto kay Maduro. Ang summit ng Pilipinas-China ay ganap na nawala sa atensyon ng mundo. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kinabukasan, Enero 4, mismong araw ng pagbisita ng Pangulo sa China, naglunsad ang Russia ng isang intercontinental ballistic missile. Bakit pinili ni Putin ang araw na iyon para maglunsad ng missile? Tila huminga ng malalim ang host habang nakikinig. Natakot siguro ang pamunuan ng Russia sa ipinakitang kapangyarihan ng Amerika. Takot na sila na ang susunod. Kaya't nagmadali silang ipahayag ang kanilang presensya sa pamamagitan ng paglunsad ng missile. Ito ay mensahe. May nuclear kami. At kung gagalawin ninyo kami, hindi kayo magiging ligtas. Professor, pero hindi kaya ang Amerika ay sinadyang pinili ang timing na iyon? Ngumiti ako ng makahulugan. Sa loob ng 20 taon ng internasyonal na diplomasya, sa tingin mo ba ang ganitong perpektong timing ay aksidente?
Isang malaking insidente na yumanig sa mundo bago ang summit at isang missile launch ng Russia mismong araw ng summit. Ang buong mundo ay tumutok sa kapangyarihan ng Amerika, hindi sa pag-uusap ng Pilipinas at Tsina. Nagpahinga ako at ibinigay ang konklusyon. Ipinapakita ba nito na ang summit na ito ay hindi isang ordinaryong pagpupulong? Ang katotohanang sinubukan itong harangin ng Amerika ay nagpapahiwatig na ang pulong na ito ay hindi maaaring baliwalain ng Amerika. Kung gayon, totoo ba na kumampi ang Pilipinas sa Tsina? Tila naramdaman na ng host ang tindi ng sitwasyon at yumuko siya. Kung ganoon, ano ang pinag-usapan nila? Nagpakumbaba ba talaga ang Pilipinas sa Tsina? Ngumiti ako ng mahinahon at nagtanong ng isang kritikal na tanong. Host, may isang bagay lang akong itatanong. Alam mo ba kung gaano katagal tumagal ang summit na ito? Narinig ko? Mga 90 minuto? Oo, iyon. Itinaas ko ang aking daliri at idiniin. Sa Chinese diplomacy, ang 90 minuto ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay oras ng negosasyon. Tila nagulat ang host. Ipinaliwanag ko ng mas detalyado. Kapag si President Xi Jinping ay nakikipagpulong sa isang dayuhang pinuno, ang oras ay mahigpit na kinakalkula. Kung formalidad lang, tatagal lang ito ng 20 minuto. Ang katotohanan gumugulang Tsina ng 90 minuto ay patunay na itinuturing nila ang Pilipinas hindi bilang isang bansa na dapat hikayatin, kundi isang bansa na dapat negosyohan. Tahimik ang studio. Ibig sabihin, may hinihingi ang Tsina sa Pilipinas at may hinihingi rin ang Pilipinas sa Tsina. Ang summit na ito ay ang pinakamagandang patunay kung gaano katalino gumalaw ang Pilipinas. Ako mismo ay nagulat nang suriin ko ang nilalaman ng pulong. Inakala ko na ang balanse ng kapangyarihan ay pabor sa Tsina, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Nanlaki ang mata ng host. Kabaliktaran? Sa loob ng 90 minuto, iisang kahilingan lang ang ipinilit ng Tsina. Kilalanin kami. Iyon lang. Gusto ng Tsina na kilalanin sila ng Pilipinas. Ang Tsina, na may 4 bilyong tao, ay gustong kilalanin ng Pilipinas na may 110 milyong tao? Tumango ako at sinimulan kong ilatag ang mga konkretong katotohanan. Maaring hindi ka panipaniwala, ngunit ito ang totoo. Bago pa man ang summit, nagpadala ang Tsina ng prerequisite list sa panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatikong ruta. 4 na kahilingan ang inihain. Itinaas ko ang aking mga daliri isa-isa. Una, muling kumpirmahin ang isang malambot na paninindigan sa usapin ng WPS. Ikalawa, limitahan ang Defense Industrial Cooperation sa Amerika. Ikatlo, tanggihan ang pag-deploy ng US long-range missile sa Pilipinas tulad ng sa Palawan. Ika-4, huwag makipag-ugnayan sa Amerika sa South China Sea Joint Operations. Nagulat ang host. Napakatitinding kahilingan. Tama. Ngunit hindi lang humingi ang Tsina. Nag-alok din sila ng 4 na kapalit. Nagpatuloy ako. Itinaas ang mga daliri. Una, formal na alisin ang sanctions sa isang piling kumpanya ng Pilipinas HAL sa pagmimina o BPO na pinarusahan dahil sa pagkumpuni ng mga barko ng Amerika. Ikalawa, alisin ang mga paghihigpit sa nilalamang Filipino at payagan ng mga Filipino celebrity na muling magtanghal sa Tsina. Ikatlo, malaking pagtaas ng mga tourist at Chinese investment. Ika-4, tulungan ng Pilipinas na makamit ang dialogue sa mga pinuno ng Russia o isang malaking pambansang layunin ng Pilipinas. Napatulala ang host. Nag-alok ang Tsina ng ganoong klaseng kapalit. Oo, tama. At dito, kailangan kong idiin ang pinakamahalagang punto. Ano ba ang Tsina? Ang Tsina ba ay isang bansa na nag-aalok ng kapalit at humihingi ng negosasyon? Ang Tsina ay isang bansa na kumikilos agad-agad kapag hindi sila masaya. Sa pamamagitan ng lakas, hindi salita. Nagbigay ako ng mga konkretong halimbawa. Noong 2010, noong nangyari ang Senkaku Islands incident. Original context, agad na pinahinto ng Tsina ang pag-export ng rare earth sa Pilipinas sa kasong ito, sa isang partner country. Noong nagbigay ng pahayag ang Pangulo ng Pilipinas tungkol sa Taiwan, pinigilan ng Tsina ang group tours sa Pilipinas na nagbigay ng malaking dagok sa turismo. Noong inaresto ng Canada ang Vice Chairman ng Huawei sa kahilingan ng Amerika, 2 Canadian ang ikinulong ng Tsina bilang espiya sa loob ng 3 taon at pinigilan din ang importasyon ng mga produkto mula sa Canada. Sa kasong South China Sea sa ibang kalapit bansa, nagpadala sila ng water cannon at binangga ang mga supply vessel. Ito ang karaniwang pattern ng kilos ng Tsina. Ganti, hindi negosasyon.
Ngunit sa Pilipinas, isang pangunahing kaalyado ng Amerika na nag-host ng US military EDCA sites at may missile defense systems. Gayunpaman, nag-alok ang China ng 4 na kapalit at magalang na humingi ng negosasyon. Naiintindihan mo ba kung gaano ito katangi-tangi? Nagtanong ang host na may komplikadong ekspresyon. Profesor, at tinanggap pa ng Pilipinas ang lahat ng kahilingan na iyon? Host, kung ganoon ang nangyari, ako rin ay magugulat. Ngumiti ako. Ang pinakakawili-wili ay ang sagot ng Pilipinas. Nahatak na ng lubusan ng host sa kwento. Nagpasakop ang Pilipinas sa mga kahilingan ng China? Umiling ako at matatag na sumagot. Hindi. Ginamit ng Pilipinas ang China. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Sa 4 na kahilingan ng China, isa lang ang sinagot ng Pilipinas. At iyon ay isang salita lang na walang gastos. Ang pahayag na igagalang namin ang prinsipyong pagkakaibigan at pagkakasundo, isang malambot na bersyon ng One China Principle. Biglang kinabahan ng host at hinampas ang mesa. Sandali! Ang paggalang sa prinsipyong iyan ay isang opisyal na deklarasyon ng pag-iwan sa ating soberanya at WPS. Iyan ang dahilan kung bakit nagagalit ang publiko. Itinaas ko ang aking kamay upang pakalmahin siya at ipinaliwanag ng mahinahon. Hindi, ito ang pinakamahalagang punto. Sinabi ng Pilipinas na rerespetuhin nila, pero hindi nila sinabing susuportahan nila. Sa diplomatikong terminolohiya, ang dalawang ito ay magkaiba. Ang paggalang ay isang standard na parirala na ginagamit ng Amerika sa loob ng ilang dekada. Walang bago rito. Ang suporta ang talagang gusto ng China. Ang China ay talagang gusto ng mga salitang suportahan at makipagtulungan. Isang malinaw na pahayag na aktibong susuportahan nila ang mga patakaran ng China sa rehiyon. Hindi kailanman binigkas ng Pilipinas ang salitang iyon. Inulit lang nila ang kanilang nakaraang posisyon na irespeto ang sitwasyon. Kung gayon, ano ang resulta? Nagawa ng China na ipropaganda sa kanilang mga mamamayan na kinilala ng Pilipinas ang kanilang posisyon. Na ibalik ang kanilang mukha, ngunit sa esensya, walang ibinigay ang Pilipinas. Sinabi ba nila na liliit ang defense cooperation nila sa Amerika? Hindi. Sinabi ba nila na tatanggihan nila ang US missiles? Hindi. Ito ay isang malaking maniobra sa diplomatikong sining. Nag-alok sila ng isang walang laman na balat at itinago ang laman ng mahigpit. Hindi pa rin kumbinsido ang host. Gayunpaman, ang pagbigkas lang ng salita ay, at kapalit ng pag-aalok ng walang laman na balat na iyon, nagbigay ang Pilipinas ng isang nakakagulat na listahan ng mga kahilingan sa China. Lumapit ang host sa akin, ang illegal fishing ng mga Chinese vessel na nagdudulot ng problema sa buong mundo ay tinalakay ng harapan. Ang Pilipinas ay nakakuha ng pangako mula sa China na mahuhuli at parurusahan ng mga lumalabag. Nanlaki ang mata ng host. Hindi lang iyan, ang isyu ng iba't ibang maritime structures malapit sa Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ, na matagal nang binaliwala ng China, ay inilagay din sa negotiating table. Ang isyu ng istruktura. Mayroong ilang istruktura na itinayo ng China malapit sa EEZ ng Pilipinas. Sa ibabaw, ito ay para sa scientific research, ngunit pinaghihinalaan na ito ay para sa military surveillance. Isang sensitibong paksa na ayaw hawakan ng China. Ngunit hiningi ng Pilipinas ang pag-usapan ito at pumayag ang China. Inihayag ko ang mas mahalagang tagumpay. Mas nakakagulat pa, ang isyu ng critical minerals. Ang Pilipinas ay nakakuha ng pangako mula sa China na aktibong makikipagtulungan upang matiyak na ang mga kumpanya ng Pilipinas ay makakakuha ng tuloy-tuloy na supply ng mga pangunahing mineral na mahalaga para sa paggawa ng semiconductors at electric vehicle batteries. Ang mga critical minerals na ito ay ginagamit para sa lahat ng cutting-edge na teknolohiya, kabilang ang semiconductors, electric vehicles, missiles at fighter jets. Ang China ang may hawak ng 60% ng produksyon at 90% ng processing sa buong mundo. Ginagamit ito ng China bilang sandata laban sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, nangako silang magbibigay ng stable supply. Bakit? Para lang sa isang salita. Paggalang sa prioridad sa pagkakasundo One China Policy analogy. Umiling ang host. Sa isang salita lang, nakuha ng Pilipinas ang lahat ng praktikal na benepisyo. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Ang tunay na husay ng Pilipinas ay ipinakita sa larangan ng kultura. Nagpalipat-lipat ako ng dokumento. Sa pagpapalawak ng cultural exchange sa China, nag-alok ang Pilipinas na magdaos ng International Go Tournament Chinese Cultural Symbol at humiling ng karagdagang Panda Chinese National Symbol.
Sa tingin, ito ay kilos ng paggalang sa China, ngunit kasabay nito, hiningi ng Pilipinas ang kumpletong pag-alis ng lahat ng restrictions sa Filipino TV shows, films, music at games. Ito ay ang kumpletong pag-alis ng anti-Philippine content restriction. Mula pa noong 2012, pinaghihigpitan ng China ang broadcast at pagtatanghal ng Filipino cultural content. Ang mga Filipino artists ay hindi nakakatanghal at ang Filipino dramas ay nawala sa TV ng China. Ginagamit ng Pilipinas ang Go at Panda bilang pambungad, ngunit ang tunay na negosasyon ay para mabawi ang isang napakalaking market. Nagulat ang host. Napakahusay na diskarte. Tila isang well-meaning na alok para palawakin ang cultural exchange, ngunit sa katunayan, binuksan nito ang perpektong daan para muling i-export ang kultura ng Pilipinas sa Chinese market. Ang China ay makakapagpropaganda tungkol sa cultural exchange at ang Pilipinas ay makakakuha ng market. At ang pinakamatalino ay ang paraan nila ng pagbibigay katwiran sa pag-alis ng restrictions. Sinabi ng Pilipinas na ang mga restrictions na iyon ay lumilikha ng hindi kinakailangang pader sa pagitan ng Pilipinas at China at kailangan itong alisin para pakalmahin ang domestic public opinion ng China. Ginamit nila ang sariling internal na argumento ng China at ginamit din nila ang environmental issues ng matalino. Ngumiti ako at ipinaliwanag ang huling hakbang ng Pilipinas. Unang pinuri ng Pilipinas ang China dahil lubos na nabawasan ng PM2 naman air pollution na nagmumula sa China. Pinuri nila ang pagsisikap ng China sa environmental improvement at sa gitna ng success story na iyon, hiningi ng Pilipinas na palawakin ang framework ng environmental cooperation sa pamamagitan ng joint monitoring system. Partikular, hiniling nila ang pagbabahagi ng environmental data, pagtatatag ng joint monitoring at pagtatakda ng mga target para sa pagbawas ng polusyon. Umiling ang host para itong pagpuri sa isang estudyante na nakakuha lang ng 10 puntos at pagkatapos ay sasabihin, "Ngayon, maaari ka nang mag-target ng 100 puntos, hindi ba?" Tama. Ang China ay hirap tumanggi dahil pinuri na sila. Kung tatanggi sila, masisisi sila na walang pagnanais na pagbutihin ang kapaligiran. Bilang resulta, napilitan silang tanggapin ang kahilingan ng Pilipinas. Ito ay isang masterful psychological warfare. Tinitigan ako ng host at nagtanong, "Sandali, Professor. Ibig bang sabihin, tinanggap ng China ang lahat ng kahilingan na iyon ng Pilipinas? Para lang sa isang salita ng paggalang sa prioridad sa pagkakasundo?" Ang boses ng host ay may bakas pa rin ng hindi paniniwala. Maraming Filipino viewers ang malamang na may parehong tanong. Tama. Ngunit may mas mahalagang tanong dito. Bakit ganoon na lang ang pag-ukol ng China sa salitang iyon ng Pilipinas? Bakit sila nag-alok ng kapalit at desperado na gustong kumpirmahin ang posisyon ng Pilipinas? May mas malaking dahilan na nakatago roon. Mas malaking dahilan? Oo. Ang pahayag ng Pilipinas ay may mas malaking kahulugan para sa China kaysa sa iniisip. Upang maintindihan iyan, kailangan nating malaman kung ano ang talagang kinatatakutan ng China. Nag-isip ako sandali. Ito ang pinakamahalagang punto. Ano sa tingin mo ang pinakakinatatakutan ng China ngayon? Sinagot ng host nang walang pag-aalinlangan. Ang Amerika, hindi ba? Matatag akong umiling. Ang China ay tumpak na nakikita ang limitasyon ng Amerika batay sa mga tumpak na numero. Ang talagang kinatatakutan ng China ay hindi ang Amerika mismo. Tumahimik ang studio. Ang talagang kinatatakutan ng China ay ang pagkakaroon ng isang tiyak na bansa na pumupuno sa mga kahinaan ng Amerika at ginagawang imposible na kalabanin ng Amerika. Ang Amerika ay may mga kahinaan ng nag-iisa. Ngunit kung may lumitaw na bansa na pumupuno sa mga kahinaan na iyon, ang Amerika ay magiging hindi mapigilan. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Naguluhan ang host. Ano ang ibig mong sabihin? Una, ang limitasyon ng Amerika. Ang Amerika ay nananatiling pinakamalakas sa mundo. Ngunit nakikita ba talaga ng China ang limitasyon nito? Binuksan ko ang aking mga dokumento at ipinakita ang mga nakakagulat na numero. Ang unang limitasyon na nakita ng China ay ang pagbagsak ng US military manufacturing base. Sa Cold War, ang Amerika ay may 12 ng mga shipyards. Ngunit ngayon, 7 lang ang natitira na kayang bumuo ng malalaking barko. Ang ilan ay luma na at kulang sa mga bihasang manggagawa. Tingnan ang pagkakaiba sa ship construction. Ang China ay gumagawa ng mahigit 1 milyong tonelada ng barko taon-taon. Ang Amerika ay nasa 100,000 tonelada lang. Para sa mga dry docks na kayang magkumpuni ng malalaking barko, ang China ay may 20, ang Amerika ay 4 lang.
Kaya ang mga barko ng US Navy ay kailangang maghintay ng taon para sa pagkukumpuni. Ngunit may malaking pagkakaiba sa kalidad ng US Navy at Chinese Navy, hindi ba? Oo, ang mataas na kalidad ay makakatulong at ang US Navy ay nananatiling pinakamahusay. Ngunit ang digmaan ay isang war of attrition. Ang isang mahusay na unit ay hindi makakalaban kung maubusan ng bala. Tingnan ang aral mula sa Ukraine. Ang Amerika ay nagulat sa rate of consumption ng artillery shells. Ang Ukraine ay gumagamit ng libu-libong 155mm shells araw-araw. Ang taunang produksyon ng Amerika ay naubos sa loob lang ng ilang buwan. Ang stock ng shells at missiles na ipinadala ng Amerika sa Ukraine at Israel ay nasa danger zone na. Ayon sa Pentagon, 30% lang ng mga reserba ang natitira. Ito ang pinakaubod. Alam ito ng China. Sa Taiwan Strait, ang Amerika ay malakas sa isang short-term clash. Ngunit kung maging isang high-intensity war of attrition na tumatagal ng mahigit isang buwan, ang Amerika ay malamang na mag-collapse dahil sa kakulangan ng bala. Ito ay isang open secret sa mga military strategists ng China. Inihayag ko ang mas nakakagulat na katotohanan. Mayroon ding Achilles heel sa supply chain. Mayroong mga US missiles na hindi maaring ilunsad ng walang Chinese components. Alam ng China ang loob ng pinaka-advanced na US weaponry. At tahimik silang tumatawa. Ang pinakabagong US weapons ay hindi kumpleto nang walang mga bahagi na galing sa China. Halimbawa, ang high-performance magnets na ginagamit sa F-35 fighter jet ay gawa sa rare earth na 90% ay processed ng China. Ang mga sensor ng precision-guided weapons at core materials ng military batteries ay pareho. Mahigit 70% ay galing sa China o sa supply chain na kontrolado ng China. Nanginginig ang host. Idinisenyo ng Amerika ang pinakamalakas na armas. Ngunit ang intermediate materials at raw materials ay kontrolado ng China. Noong 2024, inihayag ng China ang export restriction sa gallium at germanium at nagpanik ang US defense industry. Ang gallium ay isang mahalagang elemento para sa radar at electronic warfare equipment. Ngayon, may switch ang China na maaaring patayin ang pinaka-advanced na US radar production line sa isang iglap. Aabutin ng Amerika ng hindi bababa sa 10 taon para mapababa ang dependency na ito. Kung magsimula ang digmaan sa panahong iyon, ang Amerika ay mapipinsala ng lubusan. Nagtanong ang host. Naiintindihan ko iyan, pero bakit ang Pilipinas? May ganoon bang kakayahan ang Pilipinas? Ang Taiwan's TSMC ay may teknolohiya na mahalaga sa advanced industry ng Amerika. Hindi ba ang Taiwan ang pinakamahalagang choke point laban sa China? Tinitigan ko ang host. Alam kong darating ang tanong na ito. Ang katotohanan na hindi gustong marinig ng mga Filipino. Host, maging tapat tayo. Huminga ako ng malalim. Ang ating TSMC o ang katumbas na Philippine Tech Company ay may mahahalagang core technologies. Pero ang semiconductor materials at manufacturing equipment ng Pilipinas, lalo na ang mga kumpanyang gumagawa ng high-purity silicon wafers, analogy sa Japan's tech firms, at advanced lithography equipment, ay mahalaga rin para sa US AI chips. At ang packaging technology ng TSMC ay malakas, ngunit ang mga materials at equipment na sumusuporta rito ay halos galing sa Pilipinas analogy sa Japan. Dagdag pa, ang National Push Rapidos analogy para sa domestic development ng advanced logic semiconductors ay nagaganap ngayon. Ang Pilipinas ay nagtatatag ng isang sistema kung saan ang lahat, mula sa materials, equipment, logic, hanggang packaging, ay maaaring gawin sa loob ng bansa. Kaya, ang mga essential technologies para sa AI industry, kung saan buong pusong namumuhunan ng Amerika, ay nasa Pilipinas. Kaya, ang Pilipinas ay isang katuwang na hindi maaaring pakawalan ng Amerika. Idinidiin ko ang aking boses. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay naging isang bansa na may kakayahang magtayo at magkumpuni ng mga barko ng Amerika. Ang ilang bahagi ng F-35 fighter jet ay hindi rin magagawa ng walang kooperasyon ng mga kumpanya ng Pilipinas. At hindi ito alam ng marami. Ngunit ang ammo production capacity ng Pilipinas ay world class. Naging matigas ang mukha ng host. Ang Pilipinas ay may kakayahang gumawa ng 1,155mm shells taon-taon Japanese. Analogy, at posibleng 2 million kung may emergency. Ang Amerika ay gumagawa lang ng mga 500,000 shells taon-taon at ito ay pagkatapos ng malaking pagpapalawak dati ay 14,000 lang. Sandali, Professor, ang Pilipinas ay gumagawa ng mas maraming shells kaysa sa Amerika? Mahigit sa 2 beses pa. Sa mundo ngayon, ang Pilipinas lang ang may reserve ng shells.
Ang buong NATO ay nagdurusa sa kakulangan ng shells. Naubos na ang kanilang sariling reserba para lang makatulong sa Ukraine. Gayun din ang Amerika. Kaya, ang Pilipinas ang tanging bansa na maaaring punan ng kahinaan ng Amerika sa production capacity. Shipbuilding, repair, shells, missiles, electronic components, ang lahat ng kulang at hindi magawa ng Amerika ay nasa Pilipinas. Alam din ito ng Sina. Kung ang Pilipinas ay ganap na kumampi sa Amerika, ang limitasyon na kinakalkula ng Sina ay mawawala. Pupunuan ng Pilipinas ang lahat ng kakulangan ng Amerika, kahit may kahinaan ng Amerika na mag-isa. Kapag pumasok ang Pilipinas, ang kahinaan ay nalulutas. Nagsalita ang host na tila naunawaan na niya ang tindi ng sitwasyon. Kaya pala gustong paghiwalayin ng Sina ang Pilipinas at Amerika? Tama. Kaya noong sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na ang ating mga isyu sa teritoryo ay mahalaga, Taiwan is a Japanese emergency analogy, agad na binanggit ng China ang historical claims at nagsimula ng anti-Philippine sentiment gamit ang historical issues. Gusto nilang magtatag ng isang framework ng common enemy para hilahin ang Pilipinas sa kanilang panig. Hindi ito aksidente. Ito ay patunay na ang Pilipinas ay napakahalaga sa China. Tumango ang host. Gusto nilang hilahin ang Pilipinas sa kanilang panig. Sa huli, kung ang Pilipinas ay lumayo sa Amerika o mananatiling neutral, magkakaroon ng malaking kalamangan ng China. Mawawala ang bansa na pumupuno sa production capacity ng Amerika. Ang kahinaan ng Amerika ay mananatiling kahinaan. Biglang lumakas ang boses ng host. Pero tayo ang concerned neighbor Taiwan. Analogy, ano ang mangyayari sa atin? Palagi ba tayong biktima? Isang pawn lang sa laro ng mga superpowers? Sandali akong tumahimik at nagsimulang magsalita ng maingat. Ito ang pinakamahirap na tanong. Ang sandali kung saan tayo ay talagang mapanganib ay kapag ang Pilipinas ay tuluyan ng pinuputol ang dialogue sa China. Bakit? Hindi makapaniwala ang host. Ang China ay nagiging pinakamabangis sa mga isolated na kalaban. Mawawala ang buffer zone. Ang Pilipinas ang buffer natin. Nanginginig ang boses ng host. Ligtas tayo dahil sa Pilipinas? Tumango ako. Maaaring hindi ito ang katotohanan na gustong marinig, ngunit ito ang realidad. Habang pinapanatili ng China ang channel of dialogue sa Pilipinas, mahirap para sa China na maglunsad ng full-scale war sa rehiyon dahil may variable na Pilipinas. Variable? Isipin mo, kung biglang gumamit ng puwersa ang China laban sa atin, ang Amerika ay makikialam. Ngunit, ano ang gagawin ng Pilipinas kung ang Pilipinas ay ganap na kumampi sa Amerika? Ang supply line ng China sa dagat ay malalagay sa matinding panganib dahil sa Philippine Navy at sa mga barko ng Amerika na inayos sa Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay mananatiling neutral lang, kailangan pa ring bantayan ng China ang likod nito. May US military sa Pilipinas at ang mga missile ng Pilipinas ay maaaring tumama sa mainland China. Kapag tinatarget ng China ang isang rehiyon, kailangan din nilang bantayan ang Philippine Archipelago. Kaya, ang Pilipinas ay isang malaking balakid. Napakadelikado para sa China na kumilos nang hindi nila kontrolado ang variable na Pilipinas. Nagulat ang host. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa pagpili ng Pilipinas? Maaring hindi ka masaya. Ngunit bahagi iyon ng realidad. Tumahimik ang host at ang buong studio. Tahimik akong nagpatuloy. Mga kababayan, ang Pilipinas ay isang bansa na nagbibigay prioridad sa practical national interest at pumipili ng pragmatic diplomacy. Maingat silang nagbalanse sa pagitan ng Amerika at China at hinahabol nila ang kanilang sariling interes. Maaari nating batikusin iyan bilang pakikipaglaro sa dalawang panig. Ngunit ang diplomasya na iyon ay isang biyaya para sa atin. Bakit? Dahil kinokontrol ng Pilipinas ang kilos ng China habang nakikipagtulungan din sa Amerika. Kung ang Pilipinas ay ganap na pumunta sa panig ng China, mas magiging delikado tayo. Kung ang Pilipinas ay ganap na naging kaaway ng China, mas magiging agresibo ang China. Dahil sa ambiguous na posisyon ng Pilipinas, mayroon tayong espasyo para huminga. Ang host ay may komplikadong ekspresyon. Ngunit hindi man lang tayo sinuportahan ng Pilipinas ng buong buo. Tama. Hindi kailanman nagbigay ng opisyal na suporta ang Pilipinas sa atin. Hindi rin sila kumampi sa atin sa UN. Ngunit sa kabilang banda, nagpatuloy ako. Hindi rin sila kailanman sumuporta sa China. Sabi lang nila ay igagalang, pero hindi kailanman suporta. Napabuntong hininga ang host. Napait na katotohanan.
Ang diplomasya ay likas na mapait. Hindi ito gumagalaw sa katarungan o pagkakaibigan, kundi sa interes. Dapat din nating tanggapin iyan at kumilos para sa sarili nating interes. Tumaas ang boses ng host. Tila kumakatawan sa damdamin ng mga Filipino viewers. Kaya, ang Pilipinas at Amerika lang ang nagtatanggol sa katarungan? Sinabi man lang nila na kaibigan natin sila. Ngumiti ako ng tahimik. Host, ano ang katarungan? Ang pagtatanggol ba sa demokrasya at paglaban sa diktadura? Kung ganoon, suriin natin ang Pilipinas. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nagbigay ng pahayag na malapit ang ugnayan sa atin. Naantig ang mga tao. Kaibigan daw natin ang Pilipinas. Pero, nag-aalala ba talaga sila para sa atin? Sa tingin ko, iyon ay isang politikal na pahayag na naglalayong domestic support. Kumunot ang noon ng host. Ang public opinion sa Pilipinas ay lubos na anti-Tsina. Anti-Tsina ang damdamin dahil sa WPS, historical issues, at economic competition. Kapag sinabi ng isang politiko na ipagtatanggol nila tayo, tataas ang ratings nila. Ibig sabihin, sikat lang sila. Hindi ba masyadong cynical iyon? Kaya, ano ang ginawa talaga ng Pilipinas para sa atin? Nagpatuloy ako at itinuro isa-isa. Samantala, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Tahimik sila. Walang opisyal na pahayag. Walang ingranding pangako. Hindi nila sinabing ipagtatanggol nila tayo. Ngunit ang defense industry ng Pilipinas ay may kakayahan na sa naval vessel technology na kailangan ng ating Navy. Ang self-propelled howitzers na gusto ng ating Army ay in-develop at mass-produce na nila. Ang training aircraft na kailangan ng ating Air Force ay ginagawa ng Pilipinas. Sino ang talagang nagbibigay ng substantive support? Ang bansang nagpapahayag ng suporta sa salita? O ang bansang mayroon ng talagang kailangan natin? Tila may napagtanto ang host. Ngunit may bakas pa rin ang hindi pagkagusto. Host, dapat nating tingnan ang malamig na katotohanan. Hindi ang mga matatamis na salita. Tingnan natin ang lakas. Hindi ang mga salita. Tinitigan ko ng diretso ang host at sinabi, kung talagang gusto nating manatili sa sarili nating interes, dapat nating itatag ang substantive trust sa Pilipinas, higit pa sa mga walang laman na salita nila. Hindi lang natin dapat alamin kung ano ang sinabi nila, kundi ang konteksto sa likod nito. At kumilos tayo para sa sarili nating interes. Nagtanong ang host na tila hindi pa rin kumbinsido. Kaya, bakit kailangan nating itatag ang trust sa Pilipinas? May dahilan ba ang Pilipinas para tulungan tayo? Ang military pressure ng China ay lalong lumalakas. Ang incursions ng Chinese military aircraft sa ating ADZ ay tumaas mula 380 noong 2020 hanggang 1,700 noong 2025. Ang pagdaan ng Chinese naval vessels sa rehiyon ay naging pang-araw-araw na pangyayari. Kailangan nating palakasin ang ating defense capabilities ngayon. Ngunit ang mga armas ng Amerika na inaasahan natin, sumang-ayon ang host. Ito ay isang katotohanan na hindi niya kayang itanggi. Ang upgrade ng F-16 fighter jets ay naantala ng taon. Ang pag-deploy ng Abrams tanks ay naantala ng maraming beses. Ang Stinger at Harpoon missiles ay naantala rin. Hindi ito sinasadya ng Amerika. Naabot na nila ang limitasyon ng kanilang production capacity. Tulad ng sinabi ko, sa ganitong sitwasyon, ang mga armas na kayang palakasin tayo ay ang mga armas na galing sa Pilipinas. Ang bansa na may perpektong teknolohiya na kailangan natin at kayang i-deliver agad kapag hiniling ang Pilipinas. Inihayag ko ang mas nakakagulat na katotohanan. Sa katunayan, ang ating militar ay patuloy na nagpapadala ng requests para makabili ng Philippine-made self-propelled howitzers at tanks. Ngunit hindi pa natin nakukuha ang final approval mula sa Pilipinas. Hindi inaasahan ng host ang pahayag na iyon. Hinihiling natin ang armas ng Pilipinas? May ganoong katotohanan? Oo. Nagpadala tayo ng maraming requests. Kasama ang 155mm wheeled howitzer at Type 10 tank Japanese analogy. Tayo ang humihiling. Kaya, kung walang dahilan ng Pilipinas para tulungan tayo, dapat nating likhain ang dahilan. Nagtanong ang host na may komplikadong ekspresyon. Kung ganoon, tayo ay isang bansa pa rin na umaasa sa pangako ng ibang bansa? Tumahimik ako sandali. Naramdaman ko na ang tanong na ito ang ubod ng diskusyon ngayon. Ang mata ng host ay may halo ng galit at desperasyon. Hindi. Ang ating bansa ay isang superpower. Sinabi ko ng matatag. Tayo ay isa sa mga leading semiconductor superpowers sa mundo. Ang TSMC lang ay gumagawa ng 90% ng world's most advanced semiconductors. Ang Apple, Nvidia, Qualcomm, lahat ng big tech sa mundo ay hindi mabubuhay nang wala tayo.
Ang ating GDP per capita ay nakikipagsabayan sa Pilipinas. Tayo ay isang matatag na bansa na nagtatanggol sa demokrasya sa ilalim ng matinding presyon ng Tsina. Mahigit 70 taon na nating pinapanatili ang kalayaan sa ilalim ng nakakabalisang banta. Iyan ay isang malaking karangalan. Tila gumaan ang pakiramdam ng host. Nagpatuloy ako. Tayo ay isang critical variable na hindi maaaring baliwalain ng sinumang bansa. Kung lunukin tayo ng Tsina, magkukollaps ang global semiconductor supply chain. Kaya hindi tayo maaaring pabayaan ng Amerika, Pilipinas at Europa. Tama, Profesor. Malakas pa rin tayo. Mas lalo tayong lalakas. Tumango ang host na tila nabawi ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sinimulan ko ang pinakamahalagang mensahe. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang pakikipagtulungan natin. Hindi tayo dapat magpadala sa mga salita ng ibang bansa. Hindi tayo dapat maging walang laman na shells na naiwan sa emosyon at pagmamataas lang. Kapag nagalit tayo dahil ginagalang lang ng Pilipinas ang Tsina, o naantig tayo dahil sinabi ng Pilipinas na makikipagtulungan, ito ay reaksyon ng isang mahina na bansa. Upang maging isang tunay na malakas na bansa, dapat tayong magtatag ng substantive trust sa mas malalaking bansa at sa ganoon, tayo ay tiyak na uunlad. Nakikinig ng mabuti ang host. Tingnan ang Pilipinas na kinutya natin ngayon. 40 taon na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa atin. Noong 1980, ang Pilipinas ay mas mahirap. Hanggang 1990s, ang ekonomiya natin ay nangingibabaw sa Pilipinas. Tinawag tayong 4 na tigre ng Asya at tayo ang leader. Tiningnan tayo ng Pilipinas ng may pagkainggit. Ngayon, ano ang nangyari? Ang Pilipinas ay doble na ang laki ng ekonomiya kaysa sa atin. Mas mahalaga, ang internasyonal na katayuan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon ang critical variable ng mundo. Ang Pangulo ng Amerika ay nag-aalok ng kooperasyon sa Pilipinas. At ang Pangulo ng Tsina ay nag-aalok ng lahat ng kapalit para lang makakuha ng pabor. Ang bansang mas mahirap kaysa sa atin. 40 taon na ang nakalipas. Paano sila nagbago ng ganoon? Nag-isip ang host. Ako ay kumbinsido na ang ugat ng lahat ng pagbabagong iyon ay ang malakas na defense capability na may kakayahang magdisenyo at mag-manufacture ng tanks, howitzers at advanced fighter jets at i-export ang mga ito sa buong mundo. Noong 1970s, bumibili ang Pilipinas ng tanks mula sa Amerika. Ngayon, nag-develop sila ng sarili nilang Type 10 tank, Japanese analogy, na world-class at ine-export sa ibang bansa. Ang self-propelled howitzer Type 19 analogy ng Pilipinas ay nagiging NATO standard. Pinili ng mga bansa sa Europa ang Philippine-made weapons kaysa sa kanilang sarili. Tayo naman, naghihintay lang tayo ng armas mula sa Amerika. Kung hindi tayo bentahan ng Amerika, hindi man lang tayo makakalaban. Iyan ay pag-asa, hindi lakas. Huminga ako ng malalim at ibinigay ang core message. Ang lakas ay hindi lamang pinatutunayan ng malamig na numero ng ekonomiya, kundi ng hindi matitinag na kalooban na lumaban. Ang ipinakita ng Pilipinas sa mundo sa nakalipas na 40 taon ay hindi lamang economic growth. Ito ay isang matindi at masidhing kalooban na huwag ipaubaya ang kanilang kapalaran sa sinuman. Ang tanks at fighter jets na nilikha ng Pilipinas ay hindi lamang armas. Ang mga ito ay kristalisasyon ng kalooban na poprotektahan namin ang aming sarili. Hindi kami aasa sa sinuman. Kami ang magdidikta ng aming kapalaran. Dahil sa kalooban na iyon, ginagalang sila ng Amerika at kinatatakutan sila ng Tsina dahil ipinakita nila ang kapangyarihan na lumaban. Hindi lang sa salita, dapat din tayong maging ganoon. Hindi tayo dapat mag-alala kung sino ang kumakampi sa atin, kundi kung anong uri ng bansa ang gusto nating maging. Ang Pilipinas ay pumili ng landas na iyon 60 taon na ang nakalipas at ginawa nila ito sa loob ng 60 taon. Autonomous defense? Self-reliance? Nagpatuloy sila ng hindi natitinag. Tayo? Hindi pa tayo nagdesisyon. Tahimik ang host. Tahimik ang buong studio. Kailangan din nating magdesisyon. Mananatili ba tayong isang bansa na pinoprotektahan ng Amerika? O magiging isang bansa na nagpoprotekta sa sarili? Magiging isang bansa ba tayo na nagagalit? O naaantig lang sa mga salita ng iba? O magiging isang bansa na inaalala ng ibang bansa ang ating reaksyon? Iniwan ko ang huling salita. Tingnan ng Pilipinas. Sa loob ng 30 taon, ang lahat ay maaaring magbago. Ang Pilipinas 30 taon na ang nakalipas ay mas mahirap kaysa sa atin. Anong uri ng bansa ang magiging ating 30 taon mula ngayon? Iyan ay desisyon na gagawin natin ngayon.